guys, good morning. Magkape tayo. Nagawa ko ng kape. And Sunday today, Easter Sunday. And then nandito ako sa bahay ng lolo. Kaya natin ang gatas. Ang kape ko. So, tambay tayo dito. Samahan niyo ako tumambay sa bahay ng lolo. Sa kanila. I'm alone at home. Painit ako ng tinapay. Charan! Sinapoy. Tapos pa naman natin. Isa lang. Parang lang akong breakfast. Doorbell. Hi, nag-vlog. Ayan. Happy breakfast. Happy Sunday. Thank you, Lord. Alam niyo ba, kanina umaga, so I'm doing closing down sale. tinatamad ako na bumangon kanina umaga, as in, tinatamad ako. Tapos sabi ko, lalabas ba ako? Hindi. Tapos naisip ko, ay wala akong gagawin dito sa bahay. Kaya hindi ako lumabas. Kaya lumabas na lang ako. Nakakatamad. Thank you, Lord. Nana. Tamawa yun. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Tapos, habang mag-isa ako, merong naglilinis. Yung naglilinis yung robot ko. Charot. Kain tayo, guys. Ito kasi yung pagkain ko. Ayan, cappuccino and one bread. Yan lang pagkain ko, guys, for breakfast. And yun, katamag. Matutulog na lang ako. Pagkatapos ko kumain, matutulog na lang ako. Sabi nila, lolo't lola, pahinga ako. Kasi alam nila na pagod ako sa trabaho. Ayan. Kaya sabi nila, pahinga daw ako. Alam nyo ba, merong employer na Chinese. Gusto niya akong kunin. Sabi niya, pagkatapos daw ng kontrata ko, kunin daw niya ako. Nag-iisip ako. Nagugulahan ako. Hindi ako makapag-desisyon. Sarap ng tinapay. Kaso wala na akong tinapay. Isa lang itong plain na tinapay. Ang meron siyang tinapay. Iba't ibang uri ng tinapay. Hindi ko siya atin.
anong gagawin ko? Manood kaya ako ng TV para makatulog ako. Namimiss kong kumain mga nilatik. Kasi di ba pag Eastern, pag ganito na, may litan kumain ng mga latik-latik. Namimiss ko na rin umuwi ng Pilipinas. May nagtanong pala sa akin, bakit ayaw ko umuwi ng Pilipinas, ma'am? Alam niyo kung bakit? Kasi last year, malaking nawalang pera sa akin. So, last year, 2023, ang laking nawalang pera sa akin. So, that's why hindi pa ako umuwi. At, tapos, maraming reason kung bakit ayaw umuwi ng Pilipinas. Pero, ngayon, pagkatapos ng kontrata ko, sakali man kung totoo man nabibigyan ako ng taon-taon na bakasyon, uuwi ako ng Pilipinas kasi ang dami kong balak gawin. Tapos matanda na rin yung mami at papa ko. Sana kasi matanda na rin ako, 39 na rin ako. 'Di ba? Sana makapag-desisyon na ako para sa sarili ko kasi ang hirap-hirap maging bunsong anak. Kasi kapag bunso kang anak, kontrolado ka. I mean, yung hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo, kahit meron ka ng tamang pag-iisip, parang hindi ka makapag-decide. Tapos, yung gusto ko ng payapa, gusto ko tahimik. Hindi matahimik yung buhay ko kapag nasa bahay ako. Kasi kahit may sarili akong bahay, nasa loob ako ng bahay namin, marami akong mga pamangkin na dumadalaw sa akin, nangungulit, gano'n. Tapos hindi ako makagala. Kapag gagala ako sa labas, nakasunod lahat sa akin yung mga pamangkin ko. Wala akong freedom. Tapos, nung pagpupunta ako ng kapitbahay, tatanungin pa kung nasaan ako. Kaya parang hindi ako makapag-relax. Imbes na makapagpahinga ako, hindi ako makapagpahinga. Tapos kung may gusto akong plano, gusto kong magpatayo ng bahay, gusto kong ganito, ganyan. Ang daming cheche boreche ang sinasabi ng nanay at tatay ko. So hindi ako makapag-desisyon. Ayun. Tulad yan, ang dami kong plano. Imbes na magawa ko lahat ng plano ko, hindi ko magawa kasi kinukontrol nila ako. Pero kung siguro kung may asawa ako, kunyari may asawa ako, kasi yung asawa ko matino, tapos dalawa kaming nagpa-plano, siguro hindi na ako pakikialaman ng mami at papa ko. Kasi ang hirap kapag yung ako lang mag-isa, lagi silang nakikialam, lagi silang nakikisaw-saw. Ang hirap mag-desisyon, hindi ako makapag-desisyon. Dahil ko pa yung isinilang na bata, na parang baby na ipinanganak na, kailangan i-approve muna sa mga magulang, kaya sa mga kapatid ang gagawin mo. Ganon. Ang hirap, hindi ako makapag-desisyon para sa sarili ko. Pero siguro ngayon kasi matanda na sila, nahihirapan na silang maglakad or nahihirapan na silang magsalita. Baka pwede na akong kumilos. Pwede na akong mag-desisyon para sa sarili ko. Ganon. Ang hirap, sobrang hirap maging bunsong anak. Minsan nasasabi ko na lang, bakit hindi niyo unahin yung mga kapatid kong mga panganay, ganun. Sila yung pagsabihan niyo. Kasi ako ayoko talaga na pinangungunahan ako. Kasi syempre, 'di ba? Ang hirap. Lagi nilang sabi, huwag kang titiwala sa ganito, ganyan, ganito. Kaya yung mga